Paano nga ba ang naging winning play ng Barangay Ginebra kontra Magnolia Hotshots? 13 seconds remaining ay tabla ang laban sa 92, so obviously, tabla o panalo para sa Ginebra. As always, maliban sa mainit itong si Justin Brownlee sa 4th quarter, ay alam naman natin ito kung gaano siya ka-deadly sa crucial plays, kaya naman ginawan siya ni Coach Tim Cone ng play. Naging katulungan nga ni Justin Brownlee ang naging mainit sa 3rd quarter na best player of the game sa larong ito na si RJ Abarrientos. Isang rason lamang ay in case ma-double team itong si JB ay kay RJ Abarrientos ang play. 10 seconds remaining ay dito na nag-umpisa ang plano ng Ginebra. Makikipag-switch itong si JB kay RJ para makuha ang mas maliit na si Bar Oka, alam din naman kasi natin kung gaano kagaling dumipensa itong si Rome De La Rosa. At eto nga ang nangyari. RJ with 6 to shoot. Naging matagumpay ang switching na balak ng Ginebra ngunit mautak din itong si De La Rosa dahil nang makita na si Bar Oka na ang bantay ni Brownlee ay agad niyang tinulungan ito. Sa husay naman o taas ng IQ level ng isang Justin Brownlee ay agad nitong binalik ang bola kay RJ Rason para magkaroon ng open dribble drive itong si RJ. Ang focus naman ng isang Abueva kasi ay hindi kay Scottie Thompson kundi para tulungan ang kakampi na sila Bar Oka at De La Rosa, kaya nang umatake itong si Abarrientos ay agad niyang kinuha ito. Pero dahil sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle ay nalibre si Scottie Thompson. Dahil sa triangle offense ay nagkaroon si Abarrientos ng madaming options. If ever kasi kinuha ni Abueva itong si Thompson ay pwede niyang e-floater ito. Kapag naman nadepensahan siya si Ratliff ay pwedeng e-drop pass kay Rosario. Kapag naman tumulong sa depensa si Paul Lee, ay pwede niyang e-kick out pass ito kay Stephen Hall. Ganyan kaganda ang isang triangle offense ni Coach Tim Cone. At eto nga ang naging rason paano nanalo ang Barangay Ginebra kontra Magnolia Hotshots. To the corner with Scottie. If you take a look at the game, well, Sana before that,